City ng Maynila na matatagpuan sa timugang bahagi ng Pasig River, malapit sa bukana ng river entrance sa Manila Bay. Sa loob na nagtataas ang pader na ito, nakapaloob ang isang malaki at importanteng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Intramuros noon o Intramuros ngayon, ano ba mas magandang mapanatili? Itinayo ng mga Espanyol o Spaniard noong 15th century ang Intramuros, ay ang tinuturing pinakamatandang distrito sa lungsod ng Maynila, hango sa salitang Latino na intra at muros. Ito ay nangangahulugan na within the walls o ibig sabihin ay enclosure ng city o portrait. 1571 na nagsimula ang konstruksyon ng Intramuros sa pangunguna ng Kastilang si Miguel Lopez de Legazpi. 168 hektar ang kabuuang lupang inokupahan ng Walled City. Ito ay nababakuran ng pader na may 6 na metro ang taas at may haba ng 3 kilometro, kaya di nakakapagtakang di ito basta-basta mapasok ng sino lang. Maliban yan sa mga gwardiya sibil na nakabantay sa iba't ibang parte ng Intramuros. Ang loob ng Intramuros ay nahati sa 51 bloke. Nakalatag dito ang gusaling pangrelihiyon, hospital, domestic accommodation, military barracks, governor's palace, at eskwelahan. 745 case lang ang pwedeng daanan papasok at palabas ng pader. Kung mapapansin nyo, mga bago na ang karamihan sa mga nakatayong gusali. Kung ang pagbabatayan, ang kalumaan ng kasaysayan, bumabalot dito. Yun ay dahil ni-restore na lang ang kabuuan ng Intramuros. Sa pamamagitan ng Presidential Decree 1660 noong April 10, 1979 na pinangunahan at pinangasiwaan ng Intramuros Admin ang pagpapanumbalik at pagpapaunlad ng Intramuros bilang isang makasaysayang lugar at pangunahing atraksyon sa mga turista. Ito ay pinamumunuan ni Intramuros Administration Dominador Ferrer. Alam nyo ba, noong wala pang batas tungkol sa pag-restore ng lugar, tanging mga gumuhong pader ang makikita dito sa Intramuros, maging mga pader na nakabakod dito ay wasak din. Kaya naman, nang magkaroon ng batas, inunan ng administrasyon ni Ginoong Ferrer ang pagtatayo ng mga pader na sumisimbolo sa Walled City. Subalit marami ang naging issue sa recreation program. Ibang-iba na daw kasi ang itsura nito. Kaysa dati, marami ang nawala, marami din ang nadagdag. Ito kasi ang pinagkutaan ng kaharian ni Rasul Sulaiman noong pre-Spanish time. Ang Fort Santiago rin ay magsilbing headquarters ng Spanish, British, American at Japanese. Alam niyo ba, ang Fort Santiago ay isa sa matatandang Spanish stone sa buong Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa northwestern part ng Walled City. Noong pre-Spanish time ay pinagarian ni Ra Sulaiman, yari pa sa troso at putik ang orihinal na istruktura. 1689 at 1692 nang itinayo ang Putang Bato, naging punong himpilan ito ng pamahalaan Ingles noong 1762. 1942 naman, nang gamitin ito bilang himpilan ng pulis militar ng mga Hapon. Bodega naman ang naging silbi nito sa US Transportation Corps bago tuluyang inilipat sa pamahalaan ng Pilipinas noong 1946. Ito ay tinagurian na dambana ng kalayaan noong 1950. Sa paglipas ng panahon, ay naging tuloy-tuloy ang moderasyon ng Fort Santiago ng dating tinawag na Puerto Santiago. Sa ngayon, ang Fort Santiago ay isa sa main attraction dito sa Intramuros. Bago pa man dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, meron namang mga komunidad sa pangpang ng Ilog Pasig. Isa sa mga ito, ang Kuta ng Maynila na pinumunuan ni Ra Sulaiman. Ang naturang kuta ay isa sa mga sentro ng kalakalang pang-Asya sa Luzon. Noong dumating ang mga Kastila, nakita nila ang kagandahan ng lugar na pinagkukutaan ni Sulaiman at kanila itong sinakop. Dahil sa bantang pananakop, ito ng mga piratang Tsino at Hapon, nagtayo ang mga Kastila ng depensa na binubuo ng matataas na muog
nayari sa bato at napapaligiran ng tubig. 1603, nang idinagdag sa palibot ng matataas na muog ang moat o malalim na kanal na puno ng tubig bilang dagdag depensa laban sa atake. Ang pook ay binansagan ng Intramuros na may pagkahulugan sa loob ng muog na pinarangalan ni Haring Felipe II ng Espanya, nagtitulong Insigne and Siempre Real Ciudad, na ang ibig sabihin sa salitang Pilipino ay katanging-tangi at laging tapat na lungsod. Narito ako ngayon sa harapan ng Palasyo ni Gobernador. Ito ay naging tanggapan at tirahan ng Gobernador General at ito rin ang dating opisina ng Real Audiencia o ang Supreme Court of the Kingdom. Ito rin ang orihinal na naninirahan ng matataas na opisyal ng ating pamahalaan bago opisyal na inilipat sa Malacanang Palace at ang Fort Santiago. Ang Plaza Roma, nasaan ako ngayon, ay isa sa mga pinakamatandang garden dito sa Pilipinas. At ang statua na nakatirik sa gitnang ito ay kay King Carlos IV. Tinawag na Plaza Mayor noong Spanish period, Plaza McKinley noong American period, hanggang sa maging Plaza Roma noong 1960. Noong Plaza Mayor pa lang ang lugar, dito ginaganap ang bullfighting at iba pang public event. Pero ang bronze statue ni King Carlos IV na nakatayo sa gitna ng plaza ay nakatayo na noong 1824 bilang pagkilala sa kabayanihan nang siya ay magpadala ng smallpox vaccine sa Pilipinas.